Sa unang detalye ng ating balitang National Police sa barangay, palalakasin ng PNP ngayong Semana Santa. Ang detalye mula kay Kapartner Paul Montibon. Paul. Meron po tayo, sir, na tinatawag na pulis sa barangay. Ang po ay nakadeploy talaga sa mga barangay. Siya po yung tumatayong team leader ng ating mga barangay tanods na nag-iikot po. So tama po kayo, hindi lamang po ito mga major convergence points ang babantayan natin, pati na rin po yung mga maiiwan kung sakasakali na mga bahay po ng ating mga kababayan. At malaki po ang naitutulong ng mga force multipliers natin, barangay officials, kasi it's a normal practice for the PNP na talagang mag-reach out sa kanila dahil sila yung force multipliers natin para masiguro po na yung ating mga pagruronda, lalo na sa gabi at madaling araw, ay tuloy-tuloy po ito. At yun ang pakiusap po natin sa ating mga kababayan na aalis po sa kanilang bahay to make sure na iwanan po nilang secure yung kanilang mga bahay or ibilin sa mga malalapit nilang kaibigan o kaanak o pinagkakatiwala ang kapitbahay. Para naman sa mga residenteng ito, malaking tulong sa kanila ang nasabing hakbang para na rin sa kapakanan ng kanilang buhay at mga maiiwang kagamitan o ari-arian sa bahay sakaling maisipan ng mga ito na magbakasyon. Oy, dapat palagi. O, kasi yun ang trabaho nila, di ba? Maganda talaga may pulis na nag-iikot kasi para mabantayan yung isang lugar na halimbawa may mga nagbabakasyon o mapaikot nila, ma-roving nila yung lugar para safety, walang mga magnanakaw. Samantala, inihahanda na rin ng pulisya ang kanilang mga pasilidad at iba pang kagamitan para tiyaking magiging ligtas at mapayapa ang paggunita ng Holy Week ngayong taon. Sa katunayan, recently nga po, particularly last month po, may mga nareceive po tayong bomb threat. Kaya po yung ating mga more than 427 na police service dogs ay i-deploy na rin po natin yan doon sa ating mga terminal para makatulong po, bagamat may kanya-kanya pong mga K9 dogs yung mga terminal na yan, yung mga provincial buses po ay i-deploy na rin po natin nationwide yung ating mga police service dogs to make sure na makakatuwang po tayo sa pag-i-inspect at pagbabantay doon sa mga daladalang bagahe po ng ating mga magbabiyahe po. Nauna nang kinumpirma ng PNP ang mahigit na 34,000 PNP personnel na kanilang ipakakalat sa buong bansa habang nasa 7,000 tourist police naman ang nidideploy sa mga pangunahing lugar na dinarayo ng mga turista. Ipupwesto rin ang mga ito sa iba't ibang place of convergence, gaya ng malls, pantalan, transport hubs at iba pang matataong lugar sa bansa kasama na ang mga simbahan. Inaasahan na sa pamamagitan ng mga hakbang na ito ay maiiwasan ang paglaganap ng posibleng mga krimen ngayong Holy Week at sa buong panahon ng bakasyon. Samantala muling nilinaw naman ng Philippine National Police na nakadepende pa rin sa mga regional at provincial police units ang pagdedeklara ng alert level status sa isang lugar kung sila naman ay nakakatanggap ng mga banta sa seguridad rito. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Paul Montibon, SMNI News. Samantala, sinasabing milyon-milyong halaga ng coffee seeds sinahanap sa BPI. Ang detalye mula kay Kaparshina, Tornor Parshina. Kinumpirma ng Agriculture Department na nakatanggap na sila ng report na mayroong umanong milyong pisong halaga ng coffee seedlings ang nawawala na dapat ipinamimigay sa mga magsasaka. Sinabi ni Asik Arnel de Mesa, spokesperson ng DA, nagsasagawa na sila ng full-blown review hinggang dito. Ipinag-utos na rin ni DA Secretary Kiko Laurel Jr. na ipahanap sa Bureau of Flood of Industry ang mga nawawalang coffee seedlings. Ari de Mesa, mahalaga pa naman ito para mapataas ang produksyon ng kape at mabawasan ang importasyon. Ang report na ito ay pinaabot ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated o PCAFI kay Secretary Kiko. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, partner mo sa Balitas Television. At sa iba pang mga balita, kapangyarihan ng Kamara na contempt si Pastor Kibuloy kinwestiyon. Ang detalye mula kay Kabar MJ Mondihar. Kabar MJ. There's a motion to approve House Bill number 9710 on second reading. All those in favor, please say aye. Aye. All those against, say nay. The ayes have it. House Bill number 9710 is hereby approved on second reading.
Yan na eksena sa plenaryo nitong nakaraang linggo nang aprobahan sa second reading ang panukalang batas para tanggalan ng prangkisa ang SMNI. Kung pagbabataya ng legislative process, natapos na ang lahat ng committee activity sa mga issue na pinagpipilitan nilang ginawa ng network. Ngunit sa kabila nito ay pinadadalo pa rin sa investigasyon ng Franchise Committee si Pastor Apollo C. Kibuloy. Ito'y kahit malinaw ang paliwanag ng legal team ng SMNI na walang kinalaman si Pastor Apollo sa day-to-day operations ng network sa mahabang panahon. At ang posisyon na honorary chairman ay bilang paggalang lamang sa butihing pastor bilang nagtatag ng himpilan. Kaya ngayon may banta pa rin ng contempt laban sa butihing pastor ay kinesyon ng abogado nitong si Ferdinand Topacio ang kapangyarihan ng Kamara na gawin ito. Lalo na tapos na ang usapin sa SMNI franchise sa committee level. Ang kaparehas sa komite na nagpapatawag kay Pastor Apollo. Pagka ganun po, we were overtaken by events. Sapagkat ayon po sa mga kaso ng Korte Suprema, lalong-lalo na nga itong Balag versus Senate, kapag ang komite ay nag-adjourn na or ang buong Kongreso ay nag-adjourn na, ibig sabihin nawawala na rin po yung kapangyarihan ng komite o noong Kongreso mismo na mag-issue ng contempt order. Nito nakaraang linggo nang makiusap si Atty. Topacio sa Franchise Committee na iantala muna ang pagpapalabas ng contempt order para kausapin si Pastor Apollo. Pero ani Topacio, nangyari na ang nangyari at nasa House plenary na ang usapin. Hindi ko alam na that day itself ay mag-a-adjourn na yung komite. At nagulat na rin ako na kapag noong pagka-adjourn ay mayroon ng committee report. Kung ipipilit raw na ipakontempt si Pastor Apollo, gate ni Atty. Topacio na halatang halata na panggigipit na ang ginagawa ng Kamara. Paliwanag naman ng ilang kongresista, pending pa ang House resolution laban sa umunoy fake news at red tagging na pinupukol sa SMNI. Kaya pinahaharapan nila sa investigasyon ang butihing pastor. Ngunit, ang mga miyembro na rin mismo ng Franchise Committee ay nagsabi na mga tanong hinggil sa change of ownership ng network ang gusto nilang ipasagot kay Pastor Apollo. Mga issue na sakop na sa panukalang batas na ipinasa nila sa plenaryo at naunang ipaniliwanag ng maayos ng SMNI legal team. Sa ngayon, nabigyan na ng kopya ng position paper ng SMNI ang higit 60 miyembro ng Franchises Committee. Tatlong proseso ang pagdadaanan bago makapag-repeal ng isang umiiral na batas. Una sa Kamara, aakyat ng Senado, pangatlo sa Sala ng Pangulo. Sa kaso ng SMNI, hindi pa tapos ang laban dahil tsak mag-iiba ang istorya pagdating ng Senado. Sa taong 2044 pa mag-i-expire ang SMNI franchise. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondihar, SMNI News. Samantala, masakit na salita mula sa mga estudyante na gudyok sa viral teacher na magalit. DepEd, lilinawin ang tamang paggamit ng SOCMED. Ang detalye mula kay Kabar Jason Rubrico. Kabar Jason. Nakakalimutan nyo yung boundaries nyo Kakalimutan nyo yung boundaries nyo. Viral online ang video ng isang gurong na ninermon sa kanyang mga estudyante na kanyang ini-livestream sa TikTok. Mapapanood sa video ang gurong nagagalit at nakapagbitaw ng mamaanghang na salita sa kanyang mga estudyante. Ayon kay Education Deputy Spokesperson, Assistant Secretary Francis Brincas, ang guro ay mula sa isang paaralan sa Metro Manila at nagtuturo sa mga high school student. Isang conference aniya ang isinagawa nitong Lunes sa pagitan ng Schools Division Superintendent, principal ng eskwelahan at ang sangkot na guro upang matukoy kung ano ang nag-udyok sa kanyang mga aksyon. Batay sa inisyal na impormasyon na nakuha ng DepEd, ito ang naging dahilan ng guro sa likod ng mga salitang kanyang nabitawan. But initial information that we got is really parang na prompt yung teacher na magsalita ng ganon because some or a certain group of learners in the class made remarks that are truly hurtful to her. Parang yun lang yung initial na nakuha natin, but as to details, yan yung kailangan natin malaman pa. Nitong Lunes din, inilabas ang show cause order laban sa guro para makapagpaliwanag. Sinabi ni Bringas na ang paliwanag ng guro ay magiging batayan para sa pagbuo ng isang komite na magpapasya kung itutuloy ba nila ang karagdagan pang investigasyon o hindi. Kung sapat ang paliwanag at tatanggapin ito ng otoridad, gagawin aniya ng regional director ang naaangkop na aksyon. Sasailalim naman ang kanyang mga estudyante sa psychological first aid. At any rate,
yung mga bata that are allegedly in the class during the time of the video was taken, definitely magkakaroon tayo ng certain level of provision of psychological first aid for them para naman yung ma-maintain natin yung tamang the proper decorum inside the classroom, lalong-lalo na kung teacher pa rin naman nila ito at present. Wala namang plano ang DepEd na maglabas ng bagong pulisiya para pigilan ang mga guro na gumamit ng social media. Pero lilinawin lang ani Bringas ang mga limitasyon sa paggamit nito batay sa inilabas na DepEd Order 49 noong 2022. Nakapaloob sa DepEd Order 49 ang guidelines para sa responsable at professional na paggamit ng mga guro sa social media. Suffice it to say na very clear din naman yung ating existing DepEd policy on the use of social media. So kung meron tayong makikita later on based on other feedbacks na kailangan natin itong repasuhin, ay gagawin din naman natin yan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News. Para sa uling detalye ng ating balita, National Turnover Ceremony para sa susunod na hepe ng PNP nakatakda na sa March 27. Ang detalye mula kay kapartner Paul Montibon. Kaparpal. Naghahanda na ang Kampo Crame para sa nalalapit na pagpapalit ng liderato ng pambansang pulisya. Sa panayam ng media kay PNP PIO Acting Chief Police Colonel Jean Fajardo, sa darating ng Marso 27, itinakda ang turnover ceremony o change of command. Magugunit ang pinalawig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang termino ni Acorda hanggang Marso 31 ng taong ito. Mula sa kanyang nakatakda sanang pagre-retiro noong Desyembre at 3 ng nakalipas na taon. Gayunman, sinabi ni Fajardo na si Pangulong Marcos pa rin ang may solong kapangyarihan para magpasa sa anumang maging kapalaran ni Acorda kung palalawigin pa ang kanyang termino o papalitan na ito. Bagaman, kwalipikado ang lahat ng mga general na pumalit kay Acorda sa pwesto, matunog pa rin ang mga pangalan ni Deputy Chief, PNP for Administration, Police Lieutenant General Emmanuel Peralta at NCRPO Director, Police Major General Jose Melencio Notas Jr. Ngayon din, sina Directorate for Operations Chief, Police Major General Ronald Lee, Directorate for Controllership Chief, Police Major General Jose Francisco Mardil, at Special Action Force Director, Police Major General Bernard Banak. Para sa Diyos at sa Pilipinas, pagmahal, nag-uulat Paul Montibon, kapartner mo sa balita at serbisyo.